So, napakaganda nung binasa natin ngayon. Parang napapanahon si Jocelyn dito sa binasa natin, no? Yung share natin na ma-apply natin sa kanya. Itong naganap sa mga disipulo sa ebanghelyo na binasa natin, no? Umpisahan po natin sa umpisa, no, na inimbitahan ni Jesus na lumipat ang mga disipulo sa kabilang ibayo. Kasi dito parang umpisa pa lang ng ministry ni Jesus, ano? Ah, nakikita ng mga disipulo niya si Jesus bilang Mesiyas, bilang isang tao na pinadala ng Panginoon na para iligtas silang lahat. Pero hindi pa nila nakikita ang pagiging Diyos ni Jesus etong panahon na to, no? Marahil siguro ito yung take-away statement natin sa binasa natin kanina, na si Jesus ay Diyos. Ang salita na may gawa ng lahat, may gawa ng langit at lupa, na kaya niyang baguhin ang sitwasyon kung nasaan tayo. Kagaya nung ginawa niya dito sa mga disipulo, no? Lalo na pag kami pinagdadaanan tayo, may mga pagsubok tayo sa buhay. Take note lang po natin na may mga iba pang mga bangka na kasama sila na naglalayag papunta sa kabilang side, sa kabilang ibayo. Sinasabi nga, no? Kasi pag sabi mong the other side, kasi nakikita nila yung humanness o yung pagkatao ni Jesus. Pero yung other side, sana siguro pinapakita ng Panginoon dito yung pagiging Diyos niya. Yung other side na yun na sinasabi na inimbitahan niya silang lahat papunta doon. Eh, sa binasa natin, nagkaroon ng malaking, ang term na ginamit sa English is squall. Ibig sabihin nun, sabi ng kumparing Merriam-Webster, ito ay isang sudden, violent gust of wind o kaya isang localized storm, may bagyo na dumating na biglaan na nagdadala ng ulan, malakas na hangin. Eh kapag nasa bangka ka, siguradong matatakot ka eh. Kapag may bagyo, no? Kasi sabi dito, malakas ang hangin. Pag malakas ang hangin, pag nasa tubig ka, malakas ang alon. At maaaring malakas din ang ulan. Hindi binanggit dito, no? Pero sino ba naman ang hindi matatakot sa buhay niya? Para sa buhay niya. Pagka ganitong sitwasyon ang kinalalagyan mo, no? Na pwede kang mamatay. Pwedeng lumubog yung bangka kung saan ka nakasakay. Pero tingnan natin, no? Nasa pinakalikod si Jesus. Nakaunan pa ang himbing ng tulog. Parang walang takot, walang pangamba. Bakit nga naman siya matatakot? Diyos natin siya. Siya may gawa ng lahat. Ginising siya at tinanong. Sa English yung binasa ko, sabi, "Do you not care that we will perish?" Isang tanong na ang pinatutukuyan ay yung pagkawalang paki ni Jesus sa mga nangyayari sa paligid. Mahimbing kasi ang tulog niya. Itong tanong na to ay tinanong din sa kanya, kung naalala nyo, yung kwento ni Marta at saka ni Maria. Doon naghahanda sila ng pagkain para kay Jesus sa mga disipulo. Tinanong din ni Marta yun eh. Sabi, "Do you not care na hindi ako tinutulungan ni Maria sa mga gawain sa paghahanda na to?" Dalawang beses lang niya tinanong ito sa Biblia. Ito yung isa dito. Pinatahimik ni Jesus ang bagyo. Diba, sinabi yon na unang-unang ginawa niya nung sinabi sa kanya, "Lord, do you not care?" Ang unang ginawa niya, pinatahimik niya ang bagyo. Ito ang unang tugon niya. Para bang sinasabi niya, "I got you, kakampi niyo ako." Parang gano'n ang sinasabi niya. Naging payapa ang panahon. Ang kalikasan ay sumunod. Sumunod ito sa pamamagitan ng pag-utos niya. Sabi niya, "Tumigil ka." Si Jesus ang salita ng Diyos. Siya ang anak ng Diyos. Siya ay Diyos. Siya ang nag-utos para maging lahat ito. Mangyari lahat ng nasa paligid natin. Malikha ang lahat. Yung mga nasa langit, nasa lupa, ano. From nothing, nagawa niya ang lahat. So, ibig sabihin, sa salita niya, imposibleng hindi sumunod pati ang bagyo. Pati ang bagyo.
isang pangyayari o natural occurrence na nagbibigay takot o pangamba sa mga disipulo, pati na rin sa ibang tao na nasa ibang bangka. Pero meron akong gusto sanang bigyan ng iintindi dito, na hindi lang ang bagyo ang pinatahimik ni Jesus. Pinatahimik ni Jesus ang takot at pangamba ng mga disipulo. Pati na rin ang takot at pangamba ng mga tao na nasa ibang bangka. Nagkaroon sila ng kapanatagan ng loob. Kasi nga, napatahimik ni Jesus, ang kinakatakot nilang bagyo. Pinayapa niya ang damdamin ng mga ito. So, lagay na po natin, yun po yung mga binasa natin. No? Pero lagay natin ngayon ito sa konteksto nating mga KKK girls. Ilagay natin sa konteksto kagaya ni Jocelyn, na napakahirap po ng pinagdaanan. Kasi sino ba naman ang parang sinasabi nga po, madalas na uuna ang magulang. Pero sa pangyayari kay Jocelyn, nauna yung anak niya. Ang diksyonaryo nga, walang term para gamitin dito. Di ba? Pag namatayan ka ng magulang, ang tawag sa'yo, ulila. Di ba? Pero pagka namatayan ka ng anak, anong tawag sa'yo? Walang term na magamit ang salita ng tao para ipaliwanag kung anong pakiramdam ng isang nawalan ng anak. So, ganun po, no? Ang tanong ni Jesus, bakit kayo natatakot? Eh, sino naman po ang hindi matatakot, no? Para sa isang first century Jew sa panahon ni Jesus, ang kamatayan ay isang parusa. Para sa mga kasalanan na nagawa mo, sa hindi pagsunod. Pero tandaan po natin, hindi pa sila lubusang nananampalataya kay Jesus ng panahon na yon. Marahil kulang pa ang pagkakakilala nila sa Kanya. Hindi pa nila alam na Diyos siya. Alam lang nila Mesiyas siya. Kaya siguro sila inanyayahan para pumunta sa kabilang ibayo para makita natin kung sino talaga siya. Makita ng mga disipulo kung sino talaga siya. At tamangha sila nung matapos tong bagyo, nung pinatigil niya, sabi nila, sino ba to? Pati ang hangin at ang dagat sumusunod sa kanya, ang kalikasan sumusunod. So, ang point ko po, isa sa mga points ko dito is, every time there is a turmoil, every time there is parang pinagdadaanan tayo, when we call on Jesus, ang unang-unang gagawin niya, He will bring peace. Sasabihin sa iyo, I got you. He will calm the storm. Sa buhay po natin, pag nilayan po natin, ano ba ang kinakatakot natin? Ano ba ang kinakatakot ko? Ano ba ang kinakatakot mo? Ano ba ang tinuturing natin na bagyo sa buhay natin? Isa ba tong monsoon rains lang? Isa ba tong tropical depression na medyo may konting hangin na? O isa ba tong bagyo? Signal number 1, 2, 3, 4? Anong signal? Anong pinagdadaanan mo ngayon? Ano yung super typhoon sa buhay mo ngayon? Ang tanong ni Jesus sa kanila at sa atin, bakit kayo natatakot? Kung atin pong susuriin, ang bagyo sa kwento ay nakaapekto para mawala ang kapayapaan, di ba? Sabi, nagkagulo-gulo, pati yung mga disipulo natakot, malakas ang hangin, malakas ang alon, nawala ang shalom. Di ba, pinag-usapan natin dati, ano ba ang shalom? Shalom ay pagkakaroon, hindi lang to simpleng kapayapaan. Ito ay completeness ng kapayapaan sa buhay natin. Meron kang kapayapaan sa Diyos, may kapayapaan ka sa sarili mo, may kapayapaan ka sa kapwa mo, at may kapayapaan ka sa nature. So kung titignan nyo yung apat na yun, nandito sa kwento na to, nagkaroon sila ng matinding takot. Bakit? Kasi malakas ang hangin, malakas ang alon. So meron silang problema sa nature. Nagkaroon sila ng matinding takot sa sarili nila. So pangalawa na yun. Yung mga tao sa paligid nila, dahil sa takot nila, natakot din. Hindi sila naniwala kay Jesus. So nawala yung shalom, nawala yung kapayapaan. At para manumbalik, lahat ng kapayapaan natin sa Panginoon, sa sarili natin, sa ibang tao at sa nature, kailangan natin si JC. Kailangan natin kausapin siya na gaya ng mga disipulo.
ang tanong sa kanya, di ba, do you not care? Wala ka bang paki? Gaya ni Jocelyn, ano? Nakita niya ang presensya ng Panginoon dito sa KKK. Gumaang ang pakiramdam niya nung napasama siya sa grupo ng mga KKK. Ganun naman po ang KKK, no? Ang isa sa mga misyon ng KKK at ang pinaka-importante misyon nito ay ipakilala ang Panginoon sa atin. Kasi dati, ang tanong siguro natin, siguro kahit si Jocelyn, wala ka bang paki-Lord? I-share din po ako. Gaya ni Jocelyn, share din lang ako. Ako'y nakaranas na rin ng isang delubyo sa buhay ko. Nakwento ko na to, pero gusto ko lang ikwento ko din. Isang malaking uno sa buhay ko. Noon, kapag nakakarinig ako ng mga kwento ng mga kagaya ng kay Jocelyn, ano, na may namatayan, may muntik na mamatay, minsan hindi ko ma-relate, hindi ko ma-arok yung kinakwento nila. Pero syempre, pinagdadasal ko sila, no? Kagaya ni Jocelyn kanina, pinagdasal ko rin. Pero nung ako po ay labas-pasok sa ospital at hindi ko na alam kung lalabas pa ako dito ng buhay, parang nakaramdam ako ng sobrang takot. Minsan tinatanong ko, Lord, ano tong pinagdadaan ko? Bakit pinababayaan mo na ba ako? Do you not care? Siguro hindi ko natanong exactly yung do you not care, pero yung takot ko, parang ganun ang pakiramdam ko na pinabayaan na ako. Pero doon sa higaan ko sa ospital, ang unang-unang makikita ko, pagdilat ng mata ko ay ang crucifix. Siya lang ang kausap ko pagka may mga pagkakataon, syempre, si ma'am, hindi ako pinabayaan, hindi ako iniwanan. Pero syempre, may mga time na napapagod din siya, kailangan magpahinga din. So, kaming dalawa lang ng Panginoon nag-uusap. Sabi ko, Lord, patigilin mo na itong bagyong ito. Hindi lang to signal number 1, 2, and 3, delubyo to para sa akin. Pero, parang narinig ko, no? Ano bang kinakatakot mo? Andito ako. So, parang sinasabi niya, I got you. Hindi kita papabayaan. Yun ang unang-unang ginawa niya nung tinawag siya ng mga disipulo, no, na patigilin niya yung bagyo. Dahan-dahan naman, pinagaling niya ako. No? Salamat sa Diyos at nalagpasan ko yung delubyo na to. Pero hindi pa natapos doon eh. Alam niyo naman, namatay nanay ko pagkatapos noon. At syempre yan, isa sa mga malalaking bagyo sa buhay. Minsan, ramdam niyo ba na kapag kayo o tayo ay nagdadasal dahil sa mga pinagdadaanan natin, lalo na kapag mabigat, gaya ng isang malubhang sakit, gaya ng pinagdaanan ni Jocelyn na nawala yung anak niya. Problema sa anak. Sino ba dito walang problema, no? Problema sa anak, problema sa asawa, problema sa trabaho. Babalikan ko yung asawa, makulit yung asawa, kagaya ko. Mga pasaway, problema sa trabaho, problema sa boss, sa mga kasama sa trabaho, problema sa kapitbahay. Ewan ko napansin nyo, no? Kapag pinagdasal nyo, hindi man mawala ang dilubyo, hindi man mawala ang pinagdadaanan mo, pero kumakalma yung pakiramdam mo, kumakalma yung kalooban mo kapag nagdadasal ka. Kasi pag nagdadasal ka, kasama mo si Jesus. So, talagang kasama natin sa bangka natin, pero iba yung pagka kinakausap mo siya. Pagka nilapit mo kay GC ang problema mo, gaya ni Miss M, sinabi last week, surrender natin kay GC, pinagdadaanan natin. At gagaang talaga. Mawawala yung takot. Ako, sinurrender ko, Lord, kunin mo na ako. Kung gusto mo kunin mo na. Eh siguro, sabi niya, ako, unang-una may mission ka pa, pangalawa, baka magulo langit sa'yo. Hindi na lang muna kita kukunin. Kaya hindi pa ako kinuha ng ating Panginoon. So, sana po, wag lang natin malilimutan itong aral dito na tinanong man nila, masakit man yung tanong na hindi man lang tinawag na Panginoon. Sabi niya, Guro, wala ka bang pakialam? Parang gano'n, no? Do you not care? So, ulitin ko lang po yung sabi ko kanina ng takeaway statement na si Jesus ay Diyos. Ang salita na may gawa ng langit at lupa, na kayang baguhin ang sitwasyon na kung saan tayo naroon. Kung ano man dilubyo, ano mang bagyo ang pinagdadaanan natin, kung ano man pagsubok ang pinagdadaanan natin, kailangan lang natin siyang tawagin. Kailangan lang, kahit na
Minsan masakit sa tenga, Lord, ano, wala ka bang paki sa akin? Pagdarasal po yun, pakikipag-usap. Prayer is about talking to your friend. And JC is our friend. Kayong mga taga KKK, alam ko kaibigan yung lahat si JC. Kaya nga JC tawag nyo, very personal, di ba? Hindi niya nabilubo yung Jesus Christ. Ganun kayo ka-personal, ganun kayo kalapit sa ating Panginoon. Kaya JC ang tawag niyo sa kanya kasi talagang matindi yung relationship niyo sa kanya. Iulitin ko, yun ang unang-unang mission ng KKK. Pakilala ang Panginoon sa inyong lahat. At gumagaan talaga yung pakiramdam. Kita niyo si Jocelyn, no? Sabi niya, nung masama ako sa KKK, gumaang yung dala-dala niya. So meron lang po akong konting points for reflection sa inyo dito sa binasa natin. Number 1 po, may pinagdadaanan ka ba ngayon? Tanong ko po sa inyong lahat, kasama po ako sa tinatanong ko dito. May pinagdadaanan ka ba ngayon? Isipin niyo lang po, ano? Asawa? Anak? Nanay? Tatay? Kalusugan mo? Kalusugan ng anak mo? Kalusugan ng magulang mo? Trabaho ba? Wala ka ba trabaho? O may problema ka sa trabaho? May problema ka ba sa batas? Ikaw ba ay nililitis? May kaso ka ba? Meron kang problema sa pinansyal na aspeto ng buhay mo? Sa pag-aaral ng anak mo? Ito ba ay nagdudulot ng takot? Nagdudulot ng pangamba? Isa ba itong bagyo sa buhay mo? Ulan lang ba to? Low pressure area ba to? Tropical depression? O super typhoon, delubyo? Na gusto mong patahimikin ni JC. At huling-huli po, naniniwala ba tayo na kakalmahin ni JC ang bagyo sa buhay natin kapag tayo ay tumawag sa kanya? Napapakalmahin niya ang ating takot, unang-una. Sigurado ko papakalmahin niya, aalisin niya problema mo dahan-dahan, maaaring bigla. Pero importante, yung kalooban mo, meron ko bang peace? Meron ko ba shalom? Nandun ba si JC sa buhay natin? Tandaan po natin, dasal lang po. Dasal lang yan. Pagdasal natin ang bawat isa. Kung may iuuwi kayo sa mga pinag-usapan natin today, sana po ito yung pagtawag kay JC sa oras ng pangangailangan, sa oras ng kagipitan, sa oras ng kalungkutan. Kahit po, syempre, hindi lang po sa negative side. Kung kayo ay may natanggap na blessing, sana po huwag natin kalimutan magpasalamat. Sa oras ng kasaganahan, merong trabaho bigla, pagpasalamat natin. Pagpasalamat natin. Pagka kayo ay galak, may kagalakan, pagpasalamat natin. Pag sinabi natin ito lahat sa kanya, sasabihin naman ni JC, I got you. Hindi kita papabayaan. Sabi, ganun lang naman talaga yung buhay natin, no, na huwag nating ilalayo ang sarili natin sa Panginoon. We have to be connected. At ito po yung mensahe para sa akin at binabahagi ko sa inyo na huwag tayo kakalimot na tumawag sa ating Panginoon pag kami dilubyo o meron mang magagandang dumarating sa buhay natin. So, tatapusin ko po ito sa isang glory be. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. At tingin po natin ang pagdarasal, paggagabay ng ating Inang Maria. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Maraming salamat po. God bless you all. Thank you.